Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning, everyone. So today again is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So tayo po ay masaya. Bakit? May mga kaluluwa bang naliligtas? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Meron po bang mga nire-revive ang Diyos? Amen! Salamat sa Panginoon sapagkat siya po ang nagbibigay sa atin ng alab para tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. Namiss po si Ryan Christopher, nandiyan po siya sa likod. Palakpakan natin si God. Isa ito sa mga super active na young people noon at ngayon ay pamilyado na. So anak, magpansin tayo ha. At salamat sa Panginoon. Siya po ay gumagawa ng maraming paraan para tayo po ay kanyang pagpalain at tayo ay kanyang gamitin. Sige po, tayo po ay magbubukas ng ating mga Biblia sa aklat ng Ephesians chapter 5, Efeso 5. Sabi po ng salita ng Panginoon, nakita niyo na sa harapan. Sige po, babasahin natin. Ano pong sabi ng salita ng Panginoon? See then that you walk circumspectly. Pakisabi niyo, circumspectly. Not as fools, but as wise. Redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Verse 18. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. Sige po, mag-pause muna tayo. Mag-pray kayo dyan. Habang kayo po'y nakayuko. Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan mo. Panginoon, alisin niyo po balakid sa mga puso at isipan ko. Panginoon, hayaan ninyo, nalinisin yung buhay ko, puso ko ngayon, at ang inyong banal na spirito ang mag-control sa akin. Yes, Lord, thank you for the opportunity that I could again serve you today. Let your Spirit move and work. I believe, Lord, that you will just give me the joy today to serve you. Again, blessed be your name, O God. Thank you for the privilege of serving you today. In Jesus' name, Amen. Amen. Opo, Panginoon, salamat po sa isang malaking oportunidad muli na kami ay makapagsama-sama. O Diyos, sa biyaya mo, sa pamamagitan ng inyong mga salita, kami po, Panginoon, ay mabago at kami ay mamuhay sa inyong pong kalooban. Give us wisdom today, Lord, as we study your words. In Jesus' name, Amen, Amen. Sino sa inyo ang mahilig maglakad? Lakad ng lakad. Yan, very good. Ilang minuto ba ang magandang nilalakad ng mga tao para maging healthy ang puso? Ilang minutes? 15 minutes. Nasabi ng iba, 30 minutes. At kapag ito ay tuloy-tuloy na ginagawa natin, magiging healthy ang ating mga puso. Kaya kapag medyo hinihingal tayo, kailangan nating maglakad. At nais natin na maging maayos ang ating mga kalusugan. Pakisabihan mo ang katabi mo, galaw-galaw! Ayan. Kaya nga po, di ba? Kailangan natin gumalaw-galaw pagdating sa ating buhay din na spiritual. Kasi ang ating buhay ay dapat naglalakad tayo talaga para sa Panginoon. Pakisabihan mo yung katabi mo, walk by faith. Yan, maglakad tayo sa pananampalataya. At ang kagandahan bilang mga anak ng Diyos ay ginagabayan niya tayo sa ating paglalakad. Last week, pinag-aralan natin, ano yung pinag-aralan natin last week? Journey to His image. So, biyahe sa imahe ng ating Panginoon. From glory to glory, God is changing us. Because God has given us His divine what? Power, His divine ability. That's why every Christian has the human capability when it comes to working out,
what God is working in our lives. Amen, mga kapatid. Tama ba? Tama? Wala tayong kausap pa. Okay, tama. Ngayon, sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, kalooban ng Diyos na tayo po ay mamuhay ayon po sa kanyang kabanalan. At ngayon ay karoon tayo ng konting follow-up pagdating naman sa ating lakad sa karunungan. Diyan po nabanggit kanina sa verse 15, "See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise." Mga kapatid, ano ang isa sa mga favorite verses ninyo sa aklat ng Proverbs? Proverbs chapter 1 verse 7. Anong paboritong verse nyo dyan? "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." So ang pagkaroon ng takot, galang sa Panginoon, dyan nagsisimula ang karunungan. Pag binigyan kayo ng Panginoon ng malalim na pagkagalang, pagkatakot sa Diyos, at tayo ay nagsasamba sa Panginoon, sapagkat na i-restore yung ating relationship sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ito yung wisdom na binigay ng Diyos sa atin. It's always best that we behave in wisdom. Amen. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Sa mga nangyayari ngayon sa mundo na ating ginagalawan, ay grabe, di ba? Kanina, si Pastor Hill ang nag-preach. He talk about chaos. He talk about crisis. He talk about calamities. So, maraming mga nangyayari sa mundo natin ngayon. At aabot na malamang, libo na ang mga namatay sa Venezuela. At issue pa rin sa social media ang pagkamatay noong 4 na mga nabaril at binaril doon sa Tacloban City. At matitindi yung mga pangyayari na meron po tayo. Ngayon, mga kapatid, lindol dito, lindol doon. Ito mga pangyayari sa ating kapaligiran, paano tayo lumalakad sa karunungan? How do we walk in wisdom nowadays? So si Paul ay tinuturuan niya mga Christians sa Ephesus na dapat mamuhay sila sa doktrina na kanilang napag-aaralan. Sapagkat kapag tayo ay may mga alam, pagkatapos hindi natin na ipapamuhay, sayang. Sayang po iyon. Chapters 1 to 3 of the book of Ephesians ay tumutukoy si Apostol Pablo pagdating sa mga kayamanan na natamasa natin kay Kristo Jesus. Tayo bilang mga anak ng Diyos ay kanyang inampon. Tayo ay kanyang pinatawad. Tayo ay kanyang ibinigyan ng pribilehiyo. Ang layo-layo natin sa Diyos, inilapit niya tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At tayo ay pinapatnubayan ng Panginoon na sa pamamagitan ng kaalaman natin patungkol kay Kristo, your doctrine must be in congruence to your deeds. Dapat ganun ang mangyari. Kaya pag may alam tayo sa Panginoon, nakilala natin kung sino ang Diyos natin, kung paano po tayo namumuhay dito sa lupa, yun po ang siyang dapat na mai-reflect po natin. Kaya nga si Apostle Paul ay tinuruan po niya ang mga mananampalataya pagdating sa kanilang paglalakad. You don't have to walk like the Gentiles walk. You have to walk in love. You have to walk in the light. And then, nabanggit po dyan sa verse 15, "See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise." Walking in wisdom. Yan po yung ating pag-aaralan. And let me share 5 descriptions when we talk about walking in wisdom. Number 1, careful walk. Pakisabi nyo, careful walk. Kailangan na tayo po ay maging maingat sa ating pong paglalakad dito sa lupa. Gusto niyo po ba na maging bulag habang naglalakad po kayo? Ang hirap maglakad sa dilim, di ba? Mahirap maglakad na yung ating mga mata ay may problema. Kaso pag sinabi nating naglalakad, it is the behavior, it is the lifestyle that you have as a son of God, as a Christian. So bilang mga anak ng Panginoon, kailangan na tayo po ay maging maingat. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Ito pong tanong natin, bakit kailangan
na tayo ay mamuhay bilang mga Kristiyano dito sa lupa na merong pag-iingat. Bakit kailangan nyo mag-ingat, Brother Bob? Bakit kailangan na tayo ay magiging maingat pagdating sa ating pananalita, pagdating sa ating mga ginagawa, pagdating sa mga aksyon na ginagawa natin dito sa lupa? Bakit po kaya mahalaga yan, mga kapatid? Bakit mahalaga? Nagiging mahalaga yan sapagkat nailalagay sa alanganin ang iyong patutuo. Nailalagay sa alanganin ang iyong pamilya. Nailalagay sa alanganin ang inyong iglesia. At higit sa lahat, nailalagay sa alanganin ang pangalan ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Paul, you see to it that when you walk in wisdom, you have to understand this. You have to be very careful. Ang hirap po maging careless. Tama? Actually, pinagagalitan ako ng aking mga anak kasi minsan naka-on yung data, tapos yung aking cellphone, nagpo-post mag-isa. Ay, ibang klase. No? Ibang klase yung mga cellphones natin ngayon. Wala ka namang minamay day, nagmamay day mag-isa. At hiya tuloy ako, nabisto. O, di ba? At ang hirap kaya nun, no? Pagka hindi ka nagiging careful sa pag-handle ng cellphone mo, ay merong matitinding mangyayari. Pag hindi ka nagiging careful kung paano mo ipinoproject ang iyong sarili bilang isang anak ng Diyos, malaking problema yan. Pag hindi ka nagiging maingat sa pinapasa mong mga papers na yan, mga dokumento na yan, delikado. Pastor, nagka-problema kami. Bakit? Instead na Libag Norte, Libag Sur, ay, ang layo nun, di ba? Dahilan doon, hindi na-aprobahan. Kasi, kailangan mo talaga maging maingat sa mga sinusulat mo, sa mga iniisip mo. Now, the Lord has been telling the believers in Ephesus, see to it that you walk, you live your life with all carefulness. Pakisabihin mo nga ulit ang katabi mo, huwag kang careless. Ha? Huwag kang careless. Diba? Grabe minsan, hindi tayo nagiging tactful pagdating sa ating mga pananalita, pagdating sa ating mga iniisip, pinababayaan natin yung mga bagay-bagay na ito. Ngayon, sabi ng salita ng Panginoon, see to it that you live a life of carefulness. Kailangan tayong maging careful. Why? Because you are the light of the world. The city that is set on a hill cannot be hid. People are watching you. You have the greatest message of all. And they want to understand that message that transforms your lives. Mga kapatid, mahalaga na tayo po ay maging careful. Sabi nga po sa aklat ng 2 Corinthians chapter 3, 2-3, that we've been like compared to a letter or a book or an epistle, and then we are being read by all men. Kaya kailangan nating magiging careful pagdating sa ating Christian walk. Walk circumspectly. In how we live, in how we behave, we have to be vigilant. We have to be mindful of our behavior. Kaya maging alerto po kayo mga kapatid, ha? You have to be alert. You have to be careful. Why? Satan is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Pag hindi po tayo nagiging maingat, ay delikado. Kaya napansin ninyo, hindi ka nagiging maingat sa Christian walk mo, sa prayer life mo, anong mangyayari? Kagaya ng mga disciples ng ating Panginoong Hesukristo, natutulog sila sa pansitan. Ang sarap at ang himbing ng kanilang pagtutulog, instead that they have to be careful, they have to be alert, they have to be watchful of the conditions of their lives. Diba, meron tayong inaawit, oh, be careful little eyes what you see. Oh, be careful little, ano pa? Ears what you hear. For your Father from above, He's looking down in love. Oh, be careful little mouth what you say. Marami yan. Mouth what you say, feet where you walk. You have to be very careful. God is watching you.
Your testimony is crucial. Kaya minsan napapahiya po tayo at napapahiya ang pangalan ng Panginoon kasi hindi po tayo nag-iingat. Lalong-lalo na, no? Kapag tayo po ay nagkakaroon ng mga aberya sa buhay at yan, nagkakaroon tayo ng reactive attitude. For the sake of the name of Christ, we have to walk as children of light. Now, number 2, na maganda nating makita, no, na description. When we talk about walking in wisdom is this. Not only that is a careful walk, number 2, that is also a skillful walk. Pati paglakad, pati pamumuhay, dapat maging skillful ka pala. 'Di ba? So when you are a person of wisdom, God is giving you wisdom. After understanding what you have learned, what you have heard from His words, you have to apply it. So dapat yung skill ay nariyan. Sabi nga po niya sa ating passage kanina, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Pakisabi niyo, wise. Ayan. Yung wise na yan, yan yung pangalan ni Sophia. Okay? Sophon. Sophia. Pag sinabi niyo pong philosophy, is the love of wisdom. Ngayon, bilang mga anak ng Panginoon, dapat yung skillful walk, meron po tayo niyan. Ang ganda kaya, di ba? Say for example, yung ating mga architects, yung ating mga engineers, pag nagdi-design sila, kagaganda. Pagkatapos, pag nakita nyo na yung kanilang mga pinangdidisenyo at nagiging tunay na, wow! Pakisabi nyo nga po, wow, wow, wow! Di ba? Kayo kunyari, ibang klase ang wisdom ng Lord, di ba? Nung nailabas na yung inyong mga anak, wow, Lord, grabe ang wisdom mo sa anak kong ito, sa baby ko na ito. Kakaiba. So the wisdom is there, the skillfulness of the hands that God has given is there. So it's actually a lifestyle that is not out of step when it comes to the gospel, and it's the ability na siyang ipinagkaloob ng Panginoon para i-honor natin siya with the abilities and the gifts that He has given us. Nandiyan yung tinatawag natin na skillful walk. Skillful walk. Yung ating pong yung isa sa mga matitinding skillful na tao sa Bible ay pangalan nito, si Bezalel. Si Bezalel ay isa po siyang lingkod ng Panginoon na kung saan siya yung chief architect at saka artist yung mga gamit sa templo. At ang ganda, napaka-skillful po niya. Na mga kapatid, na-appreciate natin yung skillfulness na meron po kayo. Yung skillful wisdom na ibinigay ng Panginoon sa inyo. Masarap yung luto ng mga tatay, mga nanay natin. Palakpakan nga natin sila sa pagluluto na yan. At yung mga skillful natin na mga guro, yung ating po mga videographers na yan, yung mga ginagamit ng Panginoon, no? Bawat buhay ninyo na ipinagkalooban kayo ng Lord ng skillfulness of hand. Yung mga propesyon na binigay ng Panginoon sa inyo, mga kapatid, gamitin nyo yan para sa Kanya. Now, Paul told the believers in Ephesus, see then that you walk carefully, not as fools, but as wise. Now, when it comes to dissecting the scriptures, when it comes to presenting who Jesus is, you have to be skillful. Kailangan po natin maging skillful, mga kapatid. Ganda nung nagiging trainings natin for these past days. Kahapon ay nagkaroon ng World Teach Seminar po dito. At salamat sa Panginoon sa paggamit po kay Pastor Hill Balignasay. Ang gustong-gusto ko sa skill na meron ng taong ito ay kahit na anuman ang kanyang audience, kaya niyang hawakan. At napaka-skillful na mentor ng Panginoon. Sari-sari, anumang denominasyon ay kanyang natuturuan at ginagamit siya ng Panginoon sa Pilipinas. Kanina po siya yung ating unang speaker and we thank the Lord for his life. Kahit siya po ay 69 years old na yun. Hindi niya sinasabi sa inyo, di ba?
69 years old na. Kasi sabi ko, Lord, parang hindi napapagod. Ginagamit pa rin niya ang kanyang buhay para sa inyo. Okay, so by the way, mga kapatid, when you walk in wisdom, it must be a careful walk. When you walk in wisdom, it must be a skillful walk. Number 3, when you walk in wisdom, it must be a fruitful walk. Sabi po sa verse 16, redeeming your time because the days are getting worse. Redeeming your time because the days are getting worse. Hindi na po kayo babata. Di ba? Tuwan-tuwa tayo. Eh, Pastor, bumabata ka ha. Niloloko mo ba ako? Tumatanda nga ako eh. Di ba? Kikita mo na ba yung mga buhok na yan? Minsan binubola tayo. Uy, looking young ka ngayon ha. Gustong-gusto naman natin. Hindi ka na babata. Di ba? Tatanda at tatanda ka. Tama ba mga kapatid? Kaso maganda na habang tayo ay tumatanda, may pinagkakatatandaan. Kaya sabi po ni Apostle Paul sa mga mananampalataya si Ephesus, make the most of your time because the days are getting worse. Make the most of your time. Gamitin ninyo yung mga opportunity or time na binigay ng Panginoon sa inyo because the days are getting worse. So when we say that we have fruitful walk, ibig sabihin mga kapatid, yung panahon, estudyante ka ngayon, gawin mong fruitful yung pagiging estudyante mo. Mag-aral ng maigi. Tama mga kapatid? Huwag laman yung ang dami-dami mong oras maglaro. Naka-4 na oras ka na, ang pag-aaral mo lang ay 30 minutes. Ang galing! Ibang klase mga kabataan natin ngayon. 'Di ba? Pastor, hindi ako 'yon. Ha? We have to have a fruitful walk. Kailangan natin. O ngayon, ikaw ngayon, ay siyempre nanay ka. Fruitful ba ang buhay mo ngayon? Are you making the most of your time? Sabihin natin, Pastor, retired na ako. Are you making the most of your time? You have to buy back every opportunity that God has given you. Kaya dapat mga wise buyer tayo, spender tayo ng mga oras na ibinigay ng Panginoon sa atin. Pagyamanin mo ang mga oras at panahon na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Alam niyo po, malalampasan niyo po kasi lahat ng mga yan. At kaya nga ang gandang ma-enjoy, habang bata ka, enjoyin mo. Habang high schooler ka, enjoyin mo. Habang college ka, enjoyin mo. Lalong-lalo na kapag ka bagong kasal, enjoyin mo. Ay, teka muna, manligaw muna kayo. At pagka kayo naman na ay may mga anak, mas lalo nyong enjoyin. You have to make the most of your time. I-maximize po natin yan mga kapatid. Why? Because the days are getting worse. The days are getting worse. From bad to worse. Ay nariyan. Kaya nga po, di ba, itong mga nangyayari sa ating pong kapaligiran, ibang klase. Hindi lang hundreds of thousands, millions who are being persecuted today because of the gospel of Jesus Christ. Ibang klase. Yung mga nangyayari sa mundo po natin ngayon. At kailangan nating i-maximize yung ating pong mga panahon, mga kapatid. Kaya nakakalungkot itong mga pangyayari sa ating bansa. Mabuti na lang ang mga anak ng Panginoon, oportunista. Pastor, kahit ganyan ang mga nangyayari, itong nabanggit nga po natin itong nakaraang araw, yung isang magandang balita po ay pinag-pray ng mga kabataan na magkaroon ng opportunity din na maibalik ang campus ministries na meron tayo. And then, yung isang dati nating miyembro dito ay siya na po ang pinaka-presidente ng Parents and Teachers Association sa Cagayan High. At sabi niya, Pastor, sulatan lang natin ang principal. Gusto nila na magkaroon tayo ng values formation. Palakpakan natin si God, mga kapatid, na ay i-open ng Panginoon at ma-approve para tayo po ma-maximize natin ang ating mga panahon ngayon. Alam niyo, nakakaawa po ang mga tao. Nakakaawa po ang mga kabataan.
iyak dito, iyak doon. At kung hindi po kayo naaawa sa mga kabataan, sa mga tao ngayon, na ang social media, ang cellphone, ang naging Diyos-Diyos sa nila, mga kapatid, we have to really repent of that. We have to make the most of our time because the days are getting worse. Hindi ganyan ang lindol noon. Ngayon, ang mga lindol, grabe na, sunod-sunod. Pagkatira sa Venezuela, sumunod sa Amerika, sumunod sa Japan, ang Pilipinas. Ibang klase ang mga pangyayari sa ating kapaligiran. Kaya nga po, Kristiyano ka, when you walk in wisdom, Lord, I wanted to have that fruitful walk. I have to maximize my time. I have to use every opportunity that you are giving me because people are dying. People are going to hell. One of these days, I will see them. I will not see them one of these days. Also, I have to make the most of my time. Pang-apat, na maganda po nating makuha mga kapatid is this. Not only a fruitful walk, we have to have that insightful walk. Sabi po sa verse 17, do not be foolish, but understanding what the will of the Lord is. You have to understand. You have to connect the dots. Kailangan nating maikonekta lahat ng mga bagay-bagay na ito. Lord, ito po ba yung kalooban mo? You have to understand the will of the Lord sa iyong buhay. Kapatid, maliwanag na maliwanag. So, ang understanding natin, Panginoon, salvation, it must be plain. It is through Jesus Christ alone. This must be what? Yung ipinagdidiinan natin parate, mag-soul win, yung kaligtasan na yan nagmula sa Panginoon, yung kaligtasan na yan ay para sa lahat, ang kaligtasan na yan ay dapat maibahagi. So we have to understand the will of the Lord. Ano ang will ng Panginoon? Mga kapatid, ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. Ang kanyang mga salita. Nariyan ang kanyang kalooban. Now you have to understand His words, His purposes for your life. Natutuwa lang ako kasi, di ba, may mga times, ayaw naming i-live out yung purpose ni God. Kaso, God wanted you to walk in wisdom. Anong gagawin ng Panginoon? Anak, balikan mo yung purpose mo sa akin. Anak, gawin mo ang kalooban ko. Maliwanag ang kalooban mo na sambahin ko. Maliwanag ang kalooban ko na gawin mo ng mga alagad at ang lahat ng mga bansa. So, nandyan yung plain na kalooban ng Panginoon, naintindihan natin. Kaso yung pangatlo, pag tinukoy natin mga kapatid, in your daily decision making, do you really understand the will of God? So, sabi ng salita ng Diyos, you don't have to be unwise. You have to understand the will of God. Lord, kalooban niyo po na mag-asawa ako. Ngayon, kung merong pinaliligawan ang Panginoon sa iyo, you have to really connect the dot. Lord, siya talaga yung ibibigay mo sa akin. Diba? There are times, Lord, binigyan mo ako ng trabaho. You have to understand God's will. If that work will be in contrary to the design of God for you to live a life that is right, ano ngayon? Gagawin mo? Hindi. Buntis. Ano nangyari? Ipapalaglag mo? Hindi. You have to understand the will of God. Kailangan nating maintindihan yung kalooban ng Panginoon. Say, for example, Lord, tatanggapin namin yan. Nawala yan. Babalik mo yan. Hindi namin tatanggapin yan. Yan ba yung kalooban ng Diyos? So pag titingnan ninyo mga kapatid, we have to walk in wisdom. And you have to understand His will. Insightfulness. Yung pagiging insightful na walk, yun dapat ang meron tayo, Panginoon, after discerning all this. Your wisdom is there, your insight is there, I could discern which is which. That is the walk in life. So, kailangan natin gawin ito mga kapatid. Meron tayong insightful na walk. Kaya dapat na-decipher natin yung mga bagay-bagay sa buhay. Panginoon, itong trabahong ito, itong mister ko na ito,
itong anak ko na ito, Panginoong Diyos, patnubayan mo ako. I need your insight. So meron po tayong isang magandang ginagawa kapag pinag-usapan natin yung pagkakaroon ng pag-reveal ni God ng dapat nating gawin sa buhay. Sabi nga po sa aklat ng Psalms 25:9 that those who are actually humbled before the Lord, He will show them the path of life. When you have the fear of the Lord, He will actually reveal to you the secret things that He has. So, ang kailangan natin ay magpakumbaba. Yung iba sa inyo naghahanap ng trabaho. Yung iba sa inyo nag-a-apply. Yung iba sa inyo ay mayroong mga gustong bilhin. Yung iba sa atin ay mayroong gustong gawin sa buhay. Kailangan na tayo magkaroon ng insightful walk. Now, panghuli na maganda natin gawin is this. Anong lakad ang maganda? Ano yung una? Careful walk. Mag-iingat ha. Pangalawa, skillful walk. Pangatlo, fruitful walk ha. Huwag ibigin ng Panginoon sa inyo. Kasi mamaya-maya, iiyakan nyo na ng Lord. Sayang. Sayang yung mga pagkakataon na yon. Ngayon, meron tayong tinatawag na insightful walk. Panghuli, faithful walk. Sabi po sa verse 18, and be not drunk with wine, wherein is riot or dissipation, but be filled with the Spirit of God. Alam niyo po, many people today, they are so faithful when it comes to doing their will in life. They are so faithful when it comes to satisfying themselves with the things of the world. Kaya pag titinan ninyo, sabi ng salita ng Panginoon, do not be drunk with wine, wherein is trouble. Saan nagiging tapat ang marami? Naging tapat sila sa mga bisyo ng buhay. Grabe. Ibang klase ang katapatan na meron sila. Tapat na tapat. At gastos dito, gastos doon para sa pangsarili. Ito, ang context niyan is about drunkenness. Tanong ko po sa inyo, bawal po bang uminom? Bawal bang uminom? Bawal po bang uminom ng alak? Wala kayong makikita sa Biblia na bawal uminom ng alak. Ang makikita nyo sa Biblia, bawal magpakalasing. Ay, ibig sabihin pa, Pastor, pwede na tayo mag-inuman dito. Basta magkatay kayo ng aso. Hindi yan mga kapatid. Maniwala kayo, wala singgero pala yung pastor namin. Kailangan, iayos nyo naman, mga kapatid. I am not against not drinking all this stuff of life, but I am always against drunkenness. Parang kape yan. Pag nagkape ka ng 24 baso, tasa ng kape, ayaw ko lang kung ano mangyayari sa'yo. O, di ba? At sino umiinom ng Coke? Umiinom pa nga kayo ng Coke eh. Ngayon, inom ka ng Coke. Gusto mo maging diabetic, gusto mo magkaroon ng gallstone, tuloy mo lang. Di ba? Mamaya-maya, pasensyahan na lang tayo. Now, here is the point. Marami, they wanted things of this world to actually satisfy them instead of God. That's the problem, mga kapatid. Tingnan nyo, lulong na lulong tayo sa social media. Lasing na lasing tayo sa sabihin ng mundo. Grabe, post ka kagad, titignan mo kung ilan ang likes. Diba? Kasi talagang uhaw na uhaw ka sa appreciation. Uhaw na uhaw ka kung ano sasabihin ng madla. That is wrong. You are not living here on earth for the good of others. You are living here on earth in order for you to please your master. Amen ba, mga kapatid? Ngayon, ang gusto ng Panginoon sa atin, bilang kanya na, you have to be faithful, not to the God of this world. Hindi sa Diyos ng mundong ito. Dapat ka maging tapat sa Diyos ng mundong ito na nagawa sa'yo. Kailangan natin maging tapat sa Panginoon. Kailangan natin maging tapat sa banal na Espiritu. Kailangan natin maging tapat kay Kristo, sa Ama natin, na siyang naglalang sa atin. You have to be faithful to the Lord. Kaya sabi ng salita ng Diyos, do not be continually drunk with wine,
wherein is troubled. It's a wasted life if you are actually addicted to the things of the world. It's a wasted life. Sayang yung buhay. Kapag tayo ay naging mga addict, pagdating kunyari sa sigarilyo, pagdating kunyari addict tayo sa mga maling gamot, addict tayo sa mga bagay-bagay, addict tayo sa babae, addict tayo sa lalaki, ano mang bagay sa mundong ito na siyang nagiging bisyo natin, maliban sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, it's a wasted life. It's a wasted life. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, it is a dissipation. It will cause trouble in your life. Kaya mabuti na lang ang Diyos. Nagbibigay siya ng kanyang utos kung saan ka dapat maging tapat. When you walk in wisdom, you will live a life of faithfulness when it comes to the control of the Holy Spirit in you. Kaya sabi ng salita ng Diyos, but be continually controlled by the Spirit of the Lord. Grabe, ganun pala yung pastor. Dapat kontrolado ako ng banal na spirito. Dapat pala ang Holy Spirit ang siyang magiging guide ng buhay ko. Dapat ang Holy Spirit ay siyang nagko-commune ako sa Kanya at namumuhay ako na siya ang may control sa buhay na ito. Alam niyo po mga kapatid, ang banal na spirito ng Panginoon, pag pinagtrabaho mo lang siya sa buhay mo, ano ang mangyayari? You will live a life of love, joy, peace, long-suffering, patience, goodness, gentleness, meekness, self-control. Against such, there will be no law. Alam mo kung bakit hindi mo na-enjoy ang buhay Kristiyano? You are not being controlled by the Holy Spirit. Makinig kayo sa akin mga anak. You listen to me. Now, if you and I are not being controlled by the Spirit of God, ano mangyayari? Hindi niyo ma-appreciate ang mga spiritual na bagay. Pupunta kayo sa church for the sake of activities. Hindi niyo ma-appreciate ang soul winning. Kaya tanungin mo ang sarili mo, bakit hindi ako nagpapadisciple? Bakit hindi ako nag-win ng souls? Bakit hindi ako concerned sa mga kaluluwa? You are not allowing the Spirit of God to control your life. Alam niyo, normal sa isang Kristiyano na magkaroon ng burden sa kapwa niya tao. At ang magbibigay sa iyo ng puso na gawin yon ay walang iba kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Susunod ka sa Panginoon kung nagpapapuspos ka sa banal na Espiritu. Ihahayag niya sa iyo kung ano ang dapat mong gawin, kapatid. Kaya pagtitinan ninyo, kung wala ang banal na Espiritu sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng iglesyang ito, let's stop all these things that we are doing. Walang silbi ang buhay kapag wala ang banal na Espiritu sa atin. Sa pagtitinan nyo ngayon, inutusan ng Panginoon through Apostle Paul ang mga believers sa Ephesus. Huwag kayong mga sipaglasing. Huwag si Bacchus. The God of wine ang siyang magkontrol ng buhay nyo. The God of this world magkontrol ng life nyo. The God of the Bible, the Holy Spirit, whom He sealed on the day of your redemption, He must be the one that will control life. Life is actually exhausting. Nakakapag-depress yung mga bagay-bagay nangyayari sa buhay natin. Kasi alam niyo, ang susi ng lahat, you have to be filled by the Spirit of God. Alam niyo po, i-desire mo yan. Manalangin ka sa Panginoon. Umupo ka, pakinggan mo ang salita ng Diyos, pakinggan mo ang prompting ng Panginoon, sabihin mo sa Diyos, Lord, kailangan kita. You've been quenching the Spirit of God in your life. The time that you were saved, God wanted to use you. Kung hanggang ngayon ayaw mo magpagamit, ibig sabihin nun, kini-quench mo yung fire ng Spirit sa life mo. Kung may isang specific na bagay na pinapagawa ang Panginoon sa iyo at ayaw mong gawin, you are quenching the Spirit of the Lord. Kapag ikaw, sinasabihan ka na ng Panginoon, magpatawad ka na, anak. Release the burden in your heart. You forgive. You love. If you cannot forgive, ibig sabihin, you are actually grieving the Spirit of God in your life. Imaginin mo yan,
hanggang ngayon masama ang loob mo pagdating sa mga tao na kagawa na hindi maganda sa buhay? What you will do is this. You have to be controlled by the Spirit of God. Do not grieve His Spirit. Be controlled by Him. O ngayon, balikan natin. So sabi po ng salita ng Panginoon, be not drunk with wine wherein is riot, but be filled with the Spirit of God. Ano ang result? Sabi ng salita ng Diyos, ano mangyayari? Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. Kailan mo huli na napagsyaran ang kapatid mo, ang kaibigan mo ng kanyang salita? Alam nyo, pag nag-gather tayo, minsan, ang hirap-hirap mong i-share kung anong devotion mo. Ang hirap-hirap mong i-share kung anong favorite verse mo. Ang hirap-hirap mong i-share kung ano yung word na siyang mag-guide sa'yo o na mag-guide din sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu ng Panginoon, you will share His words. Ibabahagi po ninyo ang salita ng Panginoon. Ano ang iyong favorite na verse? Ano ang salita ng Diyos na iyong nabasa, nagbago sa iyo sa araw na ito, kahapon, nito nakaraang linggo? Ang gagawin mo dyan, ibabahagi mo po iyan sa kanila. Ibabahagi niyo po sa kanila. Gusto ko po yung sinasabi sa aklat ng Revelation, natapos ko na ulit ang buong Bible sa aking devotion. Yung mga, anong sabi ng salita ng Panginoon? Those who are unjust, let them be unjust still. Those who are unrighteous, let them be unrighteous still. But those who are just, tuloy-tuloy silang maging just. Yung mga righteous, tuloy-tuloy silang maging righteous. In other words, kapag faithful ka, tuloy-tuloy ka na maging faithful. Diba? Yun yung dapat na mangyari bilang mga anak ng Panginoon. The end times are being seen. I mean, yung mga signs of the end times are there. But you, as sons and daughters of God, when you're controlled by His Spirit, tuloy-tuloy ka na maging tapat sa Panginoon. Merong sharing ng kanyang words. Pansinin ninyo, kapag puspos ng banal na Espiritu, grabe ang singing mo kay God. Sino sa inyo umaawit sa Panginoon mag-isa? Ang gandang umawit sa Panginoon pag mag-isa ka. Mga kapatid, sino sa inyo, kapag naririto kayo sa church, talagang bigay todo pag umaawit? Problema ng marami yan, di ba? Pag naririto sila, pinaawit, nakatingin sa worship leader. Katingin. At di ko alam kung meron ba siyang sore throat, ano bang problema sa kanyang lalang-alangalaw, lalamunan, bakit di siya nakakaawit ng maayos, tapos titingin pa sa katabi. Gaganyan-ganyan. Hindi na isasamba ang Panginoon. Nandito ka para mag-worship. Bakit hindi nangyayari? Hindi tayo puspos ng Holy Spirit. Pag-consult ka ng Holy Spirit, hindi iyang mga yan. Nag-gather tayo together. Then sings my soul. Aawit ka para kay God. Amen. Now, here we go. Grabe kapag puspos tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kasi makikita ninyo mga kapatid na ang mangyayari riyan, ano mag-share, ginagawa ng Lord sa life mo through His words, aawit ka sa Panginoon, singing and making. And then meron pa siyang giving thanks to God always for all things. Lord, salamat sa kaligtasan mo. Panginoon, salamat sa forgiveness mo. Salamat, Panginoon, sa pagising mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa pagbabago na ginagawa mo sa akin. Salamat, Lord, graduate na yung anak ko next week. Panginoon, salamat. Provide niyo po yung mga pangailangan namin. Lord, salamat sa revival. Salamat sa mga naliligtas. Panginoon, salamat sa mga involvement ng mga anak mo. Panginoon, salamat sa inyong new insights na inyong ipinagkakalob. Lord, salamat sa authority na ibinigay ninyo sa pamamagitan ni Kristo. Lord, salamat sa mga disciples ninyo sa iglesia ninyo. Ang dami nating pasalamatan
natin, giving thanks to God always for all things. Marami pong mga nangyayari sa mundong ginagalawan natin. Kasalan po ninyo, kapag marunong tayo na magpapuspos sa banal na spirito, you will also learn how to be grateful. And then sabi niya sa dulo, submitting yourselves one to another in the fear of God. Karoon tayo ng pagsasubmit. Now, mga anak ng Diyos, kaninong team kayo? Kasama ba kayo sa, anong team ba kayo? Team Ateneo ba kayo? Anong team ninyo, ha? Team Tugigaraw, Pastor. Ano bang mga ano ngayon? Kasi ang daming mga teams, ano? Pastor, nanalo, sino ba nanalo sa NBA? New York Knicks, team natin yan. Nanalo. At, kaso, pagka titingnan nyo, ano? Sabi na sa ng Panginoon, submitting yourselves one to another in the fear of God. Ang isang maganda riyan, pag pinag-usapan yung submission, kapag si General, 5-star General, kayo na siya magsasubmit sa Presidente, di ba? Si 5-star General, sino ang magsasubmit sa kanya 4-star General, pababa hanggang private? Tama? So pag sinabi niya nagsubmit, you fall in rank. Ano yung rank ko? Kaso maganda, kahit na ito sila, they fall in rank, they are doing their responsibilities as the soldiers of the country. Tama ba mga kapatid? Ito yung gusto ko makuha ninyo. We are part of a team. We are on the team Jesus. At tayo, bilang mga anak ng Diyos, kung bakit hindi mo naisasubmit ang sarili mo, kung bakit minsan parang kulang pa yung team namin, parang hindi pa sumasama yung iba. Alam niyo kung bakit? We are not allowing the Spirit of God to control us. Actually, it's a joy to see believers working together in the body of Christ. Merong mutual submission, may nangyayari yung maganda, merong matitinding contribution, kasi naintindihan nila, Lord, this is my role. Ang dami pa nating pwedeng gawin bilang mga anak ng Diyos. Anong sikreto? Walking in wisdom. We have to have that faithful walk, not to be yielding to the world system that we have, but we will be faithful in allowing the Spirit of the Lord to control our lives. So today, as we end this, may God give us the wisdom. Pwede po bang tumayo tayo sandali? When Solomon was instructed by God to lead his nation, ano ang kanyang hiningi sa Panginoon? He asked for wisdom. So if any of you lack wisdom, anong sabi ni God? Let him ask. Panginoon, gusto ko po ng inyong karunungan. As we move on in this life that we have, as we experience all these things are happening around us, kailangan na ng wisdom. Kaya nga, binigyan kayo ng Diyos ng kanyang mga salita. At minanais niya ngayon na mangyari sa buhay natin, anak, you walk in wisdom. See then that you walk circumspectly. So Lord, I wanted that careful walk. I wanted that skillful walk. Lord, I wanted that fruitful walk, insightful walk. I wanted that faithful walk. I want your Spirit to control my life. Sige po, tayo sandali ay manalangin. Lord, we need wisdom from you. Naririto po kami, Panginoon. At pinupuri po namin kayo sapagkat ito naman ay mangyayari ang pamumuhay sa karunungan sa pamamagitan talaga ng inyo pong banal na Espiritu. Kaya nga po, Diyos, nagpapasalamat kami. Ano man ang mga sitwasyon na aming pong hinaharap ngayon, nandiyan kayo, O Diyos, na siyang karunungan po namin. Thank you, Lord, because Jesus is our wisdom. And we thank you because He is in us, we could actually walk in wisdom.
Open our eyes. Help us understand what you have given us, your Son, so that we could live a life. Mga anak, Panginoon, tayo po ay sadaling manalangin sa Panginoong Diyos natin. At naniniwala po ako na gusto po ninyong mamuhay sa karunungan. At sa oras na ito, ay magpasalamat tayo kay God sa mga opportune time na binibigay niya pa rin sa atin para tayo ay magkaroon ng fruitful walk. I know, madaling lumapit pagdating sa in-offer ng world. Pag dumarating ang stressful things sa ating mga buhay, exhaustion, we usually fill ourselves with the things of the world. Now, God don't want us to live that kind of life. God wanted you. This time, manalangin tayo sa Panginoon. Let's ask His Spirit to just feel and control our lives. Lord, thank you. Kumihirap. Mga times, daming mga bagay-bagay na siyang nagiging hadlang. Lord, I thank you. Napaka-disobedient kasi. Pagdating sa inyo, Banal na Espiritu. Humingi ako ng tulong sa iyo. Ayos po ang puso ko. Ako, Panginoon. Mag-uusap kayo. Ayos po ang buhay ko, Diyos. Pagpalain ko, Panginoon. I'm resting in you. So, humingi ako ng pagtumpay sa iyo, Diyos. Huwag niyo hayaan na yung mga bagay-bagay nito ay magiging kapagpakan sa buhay mo. Naturuan ako. Thank you so much. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Lord, thank you for your words. Thank you that we have to walk in your wisdom in the everyday living that we have. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming pong mga pagkakasala kasi maraming beses naging careless kami. Maraming beses, O Diyos, yung mga wasted opportunities pinalalampas namin. Maraming beses sapagkat yung mga bisyo ng mundong ito ang mas pinaprioritize namin. Sayang yung buhay, sayang yung mga panahon. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pag-re-rebuke pa rin po sa amin. Patawarin niyo kami, Panginoong Diyos, at sa mga oras na pinagkakalooban niyo pa kami ng opportunity para kami ay mapuspos, makontrol ng inyong banal na Espiritu. Lord, we would like your Spirit to move in our individual lives. Sa buhay ko, Panginoon, sa buhay ng mga anak ninyo, hayaan ninyo, Panginoon, o banal na Espiritu, kayo po ang gumabay, kayo ang mag-control sa mga buhay po namin. So again, Lord, we thank you. We bless your name. Thank you that you will just continually unveil your perfect will for our lives. That's why we offer our lives to you. Thank you so much, Lord, for your words. In Jesus' name, amen. Amen.